Yung ating pong mga Bible sa Luke chapter 9, basahin po natin ang verses 57 to 62. Luke chapter 9, verse 57 to 62. Kung nakita na po, isang malakas at masaya amen. Sa alitang pagbasa ako po sa verse 57, kayo po sa 58, sabay-sabay po tayo sa verse 62. 57. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee, whithersoever thou goest. 58 kayo po. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Verse 60. Jesus said to him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are the home at my house. Verse 62, altogether ready with. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Tayo po lahat ay mukhang pumikit, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpupulit nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan at dakilaan. Salamat sa inyong pong banal na salita na nagbigay sa amin ng kalakasang spiritual. Salamat sa inyong pong banal na salita na nangungusap sa amin upang gawin ang mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Salamat na ito po ang siyang naglilinis sa aming pong buhay, naglalayo sa amin sa anumang uri ng kasalanan. Tunay na inyong pong banal na salita ay napakahalaga. Subalit nakakalungkot, maraming mga tao ngayon, maraming mga Kristiyano ngayon, pinababayaan ang pakikinig, pag-aaral ng inyong pong banal na salita. Maraming Kristiyano ngayon, subalit nakakalungkot, hindi nakikita sa kanilang pamumuhay ang iyong pong mga kalooban, ang iyong pong banal na salita. Salamat sa hapong ito. Nawa, patuloy namin i-apply sa aming pong buhay ang iyong mga kalooban, ang iyong mga kautusan, sapagkat tunay na nalalapit na po ang pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus. Nawa sa kanyang pagbabalik, kami po ay matagpuan na naglilingkod po sa inyo ng buong puso at may katapatan. Itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangat kundi ikaw ang siya makita, ikaw ang siya malulhati, at pangalan mo po siyang may taas. Salamat po, Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At dalayan ko po na patuloy po po i-bless ang kanilang buhay, ang kanilang trabaho, ang kanilang po mga pag-aaral, at ang kanilang mga mahal sa buhay. Nawa, ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa po ligtas, dalangin po namin maligtas at makasama po dito sa pagsamba tuwing araw po na nito. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po maupo. So, magandang hapon po sa ating lahat. Muli ay sabi po ng verse 59, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan at yung title po ng mensahe ngayong hapon. So, kung ang inyong pong Bible ay Red Letter Edition, so makikita nyo po diyan yung salitang Follow Me na nakapula. So, ibig sabihin po kapag Red Letter Edition, ang Panginoong Hesus po nagsasalita po diyan. So, follow me. Ito po ang utos ng Panginoong Hesus. So, sa ating pong buhay, talaga naman po na ang nais ng Diyos sa ating lahat po mga kapatid, mga minamahal, na tayo ay dapat talagang sumunod sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Na tayo po ay dapat talagang maglingkod. We are saved to serve. Na tayo po ay nilikha ng Diyos. Na tayo talaga ang maglilingkod sa Kanya, tayo po ang sasamba sa Kanya. So mga kapatid, dito po ay tungkulin ng lahat ng mga tao, ng lahat ng mga Kristiyano. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusions of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man.
So ito po talaga ang buong katungkulan ng tao. Sundin ang mga utos ng Diyos at tayo po ay maglingkod sa Kanya, matakot sa Kanya, o sabihin na natin gumalang sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, maraming tao, maraming Kristiyano ang hindi nakakatapos ng kanilang paglilingkod. So ito pong pagsamba po natin, ito po ay bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos. So tayo ay narito, umaawi tayo ng mga awiting maka-Diyos. Tayo ay narito, tayo ay nagbibigay ng mga bagay na ating may babalik sa Panginoon. Kasi hindi naman talaga pwede sabihin nagbigay tayo. Sapagkat anumang mayroon tayo, ito po'y galing sa Diyos. Ipinahiram lang sa atin, ipinagkatiwala lang sa atin. Kaya yung ating pong ginagawa dito, tayo pinagbabalik lang ng mga ibinigay sa atin o ipinahiram sa atin ng ating Panginoon. So narito tayo na tayo po ay nakikinig at tayo po ay nagpe-pray. So ito po'y bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos na tayo ay talagang ibinibili natin ang ating gabi sa pagsusuot ng damit natin kasi nga ang ating sinasamba ay ang Diyos. Diba? Ang Diyos ang ating sinasamba, buhay at makapangyarihan. Na talagang dapat ibinibigay po natin ang ating pong the best. So, follow me. Sa paglilingkod sa Diyos, marami po ang hindi nakakatapos. Subalit meron din naman po talaga nakakatapos at nakakahanga ang kanilang ginawang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Katulad na lamang ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, lahat ng mga alagad ng Panginoong Hesus noon. So talaga nakakahanga ang kanilang ginawang paglilingkod sa Diyos na kahit mahirap, na kahit talaga sila inuusig, na kahit sila kinukulong, pero tinapos pa rin nila ang kanilang takbuhin at talaga sila po ay naglingkod. Hindi nila iniwan ang gawain ng Panginoon. Sa ating panahon ngayon, ang dami na iniiwan ang gawain ng Panginoon. Na ang kanila pong dahilan naman ay talagang hindi naman sapat para iwanan ang gawain ng Panginoong Hesus. So maaaring meron silang dahilan, pero kahit marami pa ang kanilang dahilan, hindi ito sapat. At ito po ay masasabi natin talagang invalid reason. Sapagkat ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus na kahit buhay niya naging kapalit, kahit siya'y minamak ng mga tao, at alam naman talaga ng Panginoong Hesus na marami ang hindi tatanggap at ang mga magliligtas na ito, alam naman ng Panginoong Hesus na hindi magpapatuloy at talagang gagawa pa rin ang kasalanan, pero ganun pa man ay hindi tumigil, hindi sumuko ang ating Panginoong Hesus. So ngayong hapon po, nais ng Diyos talaga sa atin, tayo po'y sumunod sa Kanya ng buong puso. At nais ng Diyos sa atin na tayo po ay magpatuloy. So ngayong hapon ay ating pong sasagutin ang katanungan na paano ba sumunod sa Panginoon? How to follow Jesus? So, kasi, and then, sana nga lahat tayo ay mayroong desire na talagang sumunod at tayo maglingkod hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Katulad na lamang ni Prophet Elisha, di ba? Na kahit may sakit na siya, ginawa pa rin niya ang kanyang tungkulin, ginawa pa rin niya ang kanyang yung kalooban ng Diyos. So sinabi pa rin niya doon sa King of Israel, ito ang gawin mo, may sakit ngayon. So hindi siya humingi ng gamot, bigyan mo muna ako ng gamot. So hindi, kundi sinunod pa rin ni Prophet Elisha kung ano ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. So una po mga kapatid, mga minamahal, to follow Jesus, una sabi po ng verse 58, 57 muna, basahin po natin. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee. So ako'y susunod sa iyo, Panginoon, kahit saan ka man pumunta, whithersoever thou goest. Ito po yung sabi ng isang tao. And then ang sagot ng Panginoon Jesus, and Jesus said unto him, Foxes have holes, yung mga ibon, meron silang mga pugad, and birds of the air have nests. May mga pugad, may natitirhan. But the Son of Man had not where to lay his head. So, dito, makikita natin na dinidiscourage na ng Panginoon Jesus yung tao ito na gustong sumunod sa Kanya.
dinidiscourage. Yung mga ibon, mayroong mga natitirhan. Pero yung anak ng tao, yung Son of Man, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ay walang, sabi dito, ay walang matirhan. But the Son of Man had not where to lay his head, na walang ang kanyang ulo, ay hindi alam kung saan inihiga. So, ibig sabihin, para bagang dinidiscourage ng Panginoon Jesus na siya ay walang tiyak na matutulugan. So, dinidiscourage. So, mga kapatid, mga minamahal, ang pagsunod sa Panginoong Jesus, you should know your passion. Una, dapat alam mo yung iyong puso, alam mo yung pag-ibig mo. Alam mo na talagang mahal mo ang Diyos, ang Panginoon. Sapagkat ito ang katotohanan na talagang ito yung dahilan o ito yung katotohanan bakit maraming tao, maraming Kristiyano ang nawawala sa paglilingkod, ang nawawala sa ministry, ang tumitigil sa ministry, na talagang hindi na nagiging kagamit-gamit pa. So, maraming Kristiyano ngayon gusto maglingkod, pero nandoon pa rin, hindi nila inaalis sa kanilang puso yung pag-ibig sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga naman, kapag na-ofera ng sanglibutan, nawawala sila kapag araw ng linggo. O may nagyakang na barkada, swimming tayo, o nasa sila ngayon. Inuna yung dagat, inuna ang pagsuswimming. Siguro sila, hindi isang taon na yata hindi nakakaligo, kaya, diba? Hindi naman, biro lang. So yun po, you should know your passion. Dapat alam mo kung talagang mahal mo ba talaga ang Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Sapagkat kung ikaw ay tunay na nagmamahal kay Kristo sa gawain ng Panginoong Jesus, hindi ka makakagawa ng mga excuses. So you should know your passion and don't make excuses. Ay maraming Kristiyano, nakakagawa sila ng dahilan. Meron silang dahilan, meron silang alibay. Diba? Na kung bakit wala sila sa pagsamba kapag araw ng linggo. Bakit? Kasi nga, hindi nila mahal ang Panginoon ng buong puso. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So yung isip nila ay hati. Diba? Ang daming nasa isip, ang daming nasa puso. Kung bakit hindi talaga magawa na magpatuloy sa pananampalataya at hindi magawa magpatuloy sa ministry. Mas mahal nila ang sanglibutan, mas mahal nila yung tao. So yun po ang katotohanan. Tingnan po natin ang Matthew chapter 6 verse 21. Ano sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 21? Verse 21, sabi po ng talata ng Panginoong Jesus, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan si crush, kung nasaan si boyfriend, kung nasaan si girlfriend, nandun ka rin. Diba? Kung bakit marami ngayon sa mga Kristiyano wala sa gawain, wala sa ministry. Kasi nandoon ang puso nila. Nandoon. So kung nandito ang puso mo, nandito ka kapag araw ng linggo, nandito ka kapag may practice ng choir. So nandoon ka sa Bible study. So yun dahil ang puso mo nasa sa Panginoon. So yun po malinaw na sinasabi po dito, for where your treasure is. So kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon ang iyong puso. So kung alin yung bagay na iyong minamahal ay nandoon ang puso mo. Kaya kung talagang ang puso natin ay nasa sa Panginoon, ang puso natin para sa gawain ng Diyos, hindi natin pababayaan ang ministry. Mark chapter 1, verse 16 to 20. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Mark chapter 1, verse 16 to 20. So maraming tao, maraming Kristiyano talaga, yan ang katotohanan na hindi nila mahal ang Diyos, ang Panginoong Jesus ng buong puso. Verse 16, tingnan niyo po.
Now, as he walked by the Sea of Galilee, so ang Panginoong Jesus ay naglalakad doon sa dagat ng Galilea. He saw Simon, nakita niya si Simon Peter, and Andrew, his brother, kanyang kapatid, casting a net into the sea, for they were fishers. So sila po ay naglalagay ng lambat sa karagatan. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Verse 18. And straightway they forsook their nets and followed him. So iniwan po ni na Peter at ni Andrew, parang si Andrew yata. So iniwan po ni Peter at ni Andrew ang kanilang lambat, ang kanilang pangingisda, ang kanilang trabaho, at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Then 19, And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship, mending their nets. 20, And straightway he called them, and they left their father Zebedee. Iniwan nila ang kanilang ama, ang kanilang tatay, in the ship with the hired servants, and went after him. So ipinakita po dito yung kanilang pag-ibig sa ating pong Panginoong Jesus, na sila ay hindi nila minahal ang kanilang trabaho, hindi nila minahal ang mga material na bagay sa mundong ito. Iniwan nila, katulad nga po ni Prophet Elisha, na ang ginawa ni Prophet Elisha doon sa kanyang mga alagang hayop, pinatay, niluto, at ipinakain sa kanya mga katrabaho o kaibigan o kamag-anak. So hindi po nila minahal ang mga material na bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, suriin po natin ang ating pong puso kung talagang mahal natin ang Diyos ng buong puso. Sapagkat kung hindi, ito po ang katotohanan, ito yung dahilan kung bakit tayo mawawala sa ministry. So, you should know your passion. So, kung talagang alam mo, mahal mo ang Diyos, hindi mo magagawang gumawa ng mga alibi or excuses. Diba? Sa mag-asawa, kapag talaga nagmamahalan, so talagang wala yung alibi, sumusunod agad yan. Tama ba? Tama ta, okay na. Okay. So sumusunod yan, wala yung excuses. So, ganun yung kapag sa mga mag-asawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung katotohanan, maraming Kristiyano sinasabing mahal ang Diyos, pero hanggang salita lang. Hanggang salita lang. At sabihin na natin mahal nila, pero maaaring kalhati lang. Ganun po. Kalhati lang kasi nga, tingnan nyo po, wala na nga sa prayer meeting, hindi pa maka-attend ng pagsamba ng maghapon. Hindi na nga nag-aakay ng kaluluwa, pero pag Sunday, kalhating araw lamang din ang ibinibigay. So, kalhating araw, and then 4 hours lang kapag araw ng linggo, hindi pa maibigay. 9 sa umaga, 9 to 11:30, that is 2.5 hours. And then sa hapon is 1:30 to 3. So that is 1.5 hours, a total of 4 hours. So hindi pa nila magawang ibigay ang 4 na oras para sa Panginoon. Sa isang araw ay mayroong 24 hours. Ang 4 na oras ay ibibigay sa Panginoon, so meron ka pang 20 hours. So ibig sabihin, napakalaki pa ng oras na para sa iyo, sa atin. Kaya talagang ini-encourage ko sa mga kapatiran umattend maghapon bilang patunay ng ating pagmamahal, pag-ibig sa Diyos. So yun po, you should know your passion. So don't make excuses. Pangalawa po, verse 58 pa rin ng Luke chapter 9, verse 58. Tingnan po ulit natin, basahin po natin muli. Luke chapter 9.
And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Verse 59, and he said unto one and unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. So pangalawa po, you should know your purpose. You should know your purpose and don't expect. So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga sa buhay natin ng motibo or layunin. Bakit tayo narito sa pagsamba? Bakit tayo maglilingkod? Bakit tayo mag-aakay ng kaluluwa? Bakit tayo sasali sa choir? Bakit tayo aawit dito? Bakit tayo tatayo dito sa unahan at maging special number? So ano yung purpose natin? You should know your purpose. So sinabi po ng Panginoon Jesus dito sa verse 16, Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Preach the kingdom of God. So mga kapatid, ano yung purpose natin? So sinabi ko na po kaninang umaga na talagang dapat sa ating pupunlingkod, maaring given yung pangako ng Diyos, all these things shall be added unto you. Pero sana hindi tayo narito dahil sa mga bagay na yon. Maaring given yung sinabi ng Panginoon Jesus na sa Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, given po yun, na talagang yun po'y pangako. Pero sana, hindi ito yung dahilan bakit tayo narito. Hindi sana natin titingnan ang yung mga material na bagay. Kasi minsan po mga kapatid, mga minamahal, ang pagpapala ay hindi agad-agad ibinibigay ng Diyos. Maaaring nakikita natin sa ibang kapatiran, sagana sila materially. Minsan nakikita natin sa ibang kapatiran, bakit si kapatid hindi naman faithful? Bakit si kapatid bihirang sumulpot sa pagsamba? Pero bakit ngayon si kapatid maganda ang buhay? Bakit ngayon si kapatid may 4 wheels? Diba? So maaaring nagtataka kayo at nagtatanong kayo. Pero ang pagbibigay po ng pagpapala ng Panginoon, minsan sinusubok muna ang ating katapatan. At kung titingnan po natin ang ibang Kristiyano, sana bago ninyo tingnan yung kanilang mga achievements sa kanilang buhay, tingnan nyo muna kung paano sila nagtapat. Tingnan muna natin sila paano sila nagtapat, bago nila narating ang kanilang sitwasyon ngayon. So, sa Lemery, lagi ko naman po ikinukwento sa inyo, si Brother Renner ang talagang sobrang pinagpala doon sa Lemery, na talagang nagsimula sa wala. Yun talaga. Na kanilang bahay dati ay doon nga muna sa clinic ni Dr. Gina. Yun lamang ang kanilang bahay. Pero dahil nagtapat, and then nagkaanak sila ng kanilang anak ay talagang dinala sa pagsamba, na talagang kanilang anak ay itinulak, sabihin na natin itinulak na sa ministry, na talagang kanilang anak ay nandoon sa choir, maghapon, ma-attend, and then nagagamit nga sa ministry. Na dati, naikwento ko sa inyo, si Rachel, kapag kami papunta dito sa mataas na kahoy, siya po'y tulog sa sasakyan, dahil siya'y puyat sa pagre-review. And then pagdating dito ay magtuturo sa mga bata, magigitara, tutugtugan ng mga bata. So ngayon, inaani nila yung mga ginawa nilang pagtatapat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, you should know your purpose. Sana ang purpose natin ay hindi para sa mga material na bagay, not to be rich, not to be famous. So sana hindi yan ang ating purpose. Not to exalt ourselves, hindi para itaas ang ating sarili. So don't expect, kasi mahirap talagang umasa.
Yun. Nasasaktan. Yun, okay? So, huwag aasa para hindi masaktan. Ganun din po sa ating paglilingkod. Gawin lang natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, sa akin, sinabi ko nga po, hindi ko hihigitan kung ano man yung mga nagawa ni Pastor Sosa. Pero sa akin lang, gagawin ko kung ano yung mga kalooban ng Diyos. Magpapatuloy lang ako. Kasi baka pamaya, yumabang na baka pamaya lumaki ang ulo. Kaya, yun lang ako, yun na sinasabi ko, hindi ko hihigitan ang mga nagawa ni Pastor Sosa. Pero sa akin, magpapatuloy lang ako. Patuloy na magpapagamit. So yun yun. Maaaring sinasabi ni Pastor Sosa na nahigitan ko siya. Pero sa akin lang, talagang gusto ko lamang ay magawa, masunod kung ano ang kalooban ng Diyos. So yun po, you should know your purpose. Bakit ikaw narito? So next, pangatlo po, mabilis lang to, may lakad. Okay, so 58 to 62. Then Jesus said unto him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. So, kaya sana kung meron man kayong mga kamag-anak na halimbawa, patay, tapos ang libing ay linggo. So, sabi ng talata, sabi po dito, Suffer me first to go and bury my father. And then sabi dito, let the dead bury their dead. So kapag kayo nakapaglamay na, so ang araw ng linggo, talagang para sa Panginoon. So, ang iba, kaya sila nakikipaglibig, sasabihin nila, baka walang makipaglibig sa akin. Diba? Yun ang dahilan ng iba. Kaya talagang kada patay, pinupuntahan nila para marami din makipaglamay sa kanila, para marami din na makipaglibing sa kanila. Yun yung purpose nila. Yeah. So dito po sinasabi ng Panginoon Jesus, let the dead bury the dead, but go thou and preach the kingdom of God. Verse 61, and another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, No man, having put his hands to the plough and looking back, is fit for the kingdom of God. So pangatlo po, you should know your pleasure. You should know your pleasure. Dapat alam mo yung kagalakan mo. Kayo ba'y masaya o kayo ba'y nagagalak na nandito maghapon? So yun talaga ang palatandaan ng tunay na ligtas. May kagalakan. Kaya nga sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. At yung kagalakan ni Pablo, hindi sa material na bagay sa mundong ito. Ang kagalakan ni Pablo, matapos niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang takbuhin. Diba? That I might finish my course with joy. So yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of God. So ang kagalakan ni Pablo ay hindi sa mga material na bagay, hindi sa mga posisyon sa mundong ito, hindi sa mga kalayawan sa mundong ito, hindi sa mga pasyalan, kundi yun talagang masunod ang kalooban ng Diyos. And then sabi nga ni King David, I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart. So you should know your pleasure. Dapat alam mo kung saan ka masaya. Dapat alam mo, dapat nararamdaman mo, dapat nandito yung kagalakan mo. Sa bahay, sa pagsamba sa Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Meron tayong binasa dito, hindi ko naman tandaan sa Acts, na naipangaral na sa kanila yung mga salitang ito, na i-preach na sila,
And then ang kanilang pakiusap kay Pablo, ipangaral mo ulit ito the next Sabbath. Diba? Yun ang sabi nila. So, ibig sabihin, masaya sila na napakinggan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Masaya sila na napakinggan ang salita ng Diyos. O ano sabi ng Acts chapter 2? Kinanupon niyo po Bible. Sa ibang Krisyano, sa ibang tao, boring. Boring ang salita ng Diyos. Sabi ng Acts chapter 2, verse 41, kung hindi ako nagkakamali. Verse 41. Nandiyan na ba kayo? Verse 41, sabi po ng Bible, and then they that gladly receive His word. So ito po talaga ang mga tunay na ligtas. Masayang tinatanggap ang salita ng Diyos. Then they that gladly receive His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And then Psalm chapter 1 verse 2. Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. So dapat ang kagalakan natin ay nandito sa salita ng Diyos, sa pakikinig, sa pagsunod ng salita ng Diyos. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Ang iba natutuwa pa kapag wala sa sambahan kapag araw ng linggo. At ito yung boring para sa kanila. So kapag ito yung boring para sa iyo at ang doon ka masaya sa mga makamundong bagay, tanungin mo ang iyong sarili. Ligtas ka ba talaga? Kasi dapat ang isang tunay na anak ng Diyos, masaya na napapakinggan ang salita ng Ama. But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. So ang kagalakan ng isang tunay na Kristiyano ay nasa gawain. Kaya dapat kapag practice na ng choir, masaya. Diba? Kapag magpa-practice dito, dapat masaya, hindi na kasi mangot. Yun. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, you should know your pleasure. Sana ang ating kagalakan ay hindi sa material na bagay, hindi sa trabaho, hindi sa mga lugar na magagandang lugar. So don't be excited and worldly things. Dapat dito tayo excited. Amen po ba? So dapat kapag Sabado, nandun na yung ating excitement. Ay salamat, linggo na bukas. Diba? Dapat nandun yung ating excitement. Pero saan ba excited ang maraming Kristiyano ngayon? Excited sila sa outing. Sabi nga, kapag outing, maaga. Kapag outing, hindi na kailangan tanungin pa. Sasama talaga yan. Pero kapag sa pagsamba, tatanungin pa, aatin ka ba? Pag-iisipan ko po. Pero kapag outing, anong oras po? Kapag outing, napakaaga. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, you should know your pleasure. Dapat ang kagalakan natin ay talagang dito sa gawain ng Panginoon. So don't be excited in worldly things. So yun po yung makikita po natin dito sa mga talata ng ating pong binasa. Na sinasabi ng Panginoong Hesus, ako ay hindi ko alam kung saan ko ihiga ang aking ulo. So wala siyang pinangakong anuman doon sa gustong sumunod at maglingkod sa Kanya. Whithersoever thou goest, I will follow thee. So wala siyang pinangakong anuman ang Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, dito huwag tayong aasa. Diba? Huwag tayong aasa ng mga bagay sa mundong ito. Then next and last na po. So verse 59, sabi po ng Luke chapter 9, verse 59. One and a half hours lang sa hapon, hindi pa ibigay ng iba. Diba? Kaya sana talagang makatid po tayo maghapon. Luke chapter 9 verse 59.
And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. So mga kapatid, mga minamahal, to follow Jesus, you should know your providence. You should know your providence. Providence means, ito po yung Panginoon. Sino ba yung ating Panginoon na dapat nating sundin? Kilala ba natin siya ng lubusan? Talaga bang tinanggap natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon? So yun po yung tanong. Tunay ba na talagang tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon? Kasi nakikita natin sa maraming tao, sa maraming Kristiyano, ang kanilang Panginoon, ang kanilang sarili. Ang kanilang sinusunod, ang kanilang sarili. Ang kanilang sinusunod yung ibang tao. Hindi na ang Panginoong Jesus. So mas takot sila sa tao. Mas sinusunod nila ang tao. Mas sinusunod nila ang kanilang boyfriend. Mas sinusunod nila ang kanilang girlfriend. So you should know your providence. Sino ba ang iyong Panginoon? Sapagkat kung hindi na si Kristo ang nasusunod sa atin, ibig sabihin ang ating sinusunod, ang ating pinapanginoon, ang ating sarili na o ang ibang tao. Kaya kung talagang tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tayo ang susunod sa Kanya. Tayo ang susunod sa Kanya, ibig sabihin, hindi natin i-adjust ang Kanyang mga utos. Diba? Nasasabihin natin, ay, pwede naman wala sa soul winning, pwede naman wala sa prayer meeting. So, sa linggo na lang ako a-attend. Ay, pwede naman hindi muna magbigay. So, kapag gano'n ang ating attitude, ang gusto natin mangyari, ang Diyos ang mag-adjust sa atin. Hindi ganon. Nasasabihin natin, ay, ito na lang susuot ko, okay na to. So, hindi po natin dapat baguhin, ibaba ang utos ng Diyos. So, kung ano ang standard ng Diyos, yon ang ating susundin. So, you should know your providence and there is no exception. There is no exception. Wala pong tawag dito, accepted dito, yung sasabihin mo, ay, hindi ako pwede dyan. Ay, ito lang ako. Ito lang yung aking susundin. Ay, hindi ako pwede dyan sa pag-aakay ng kaluluwa. So, ba, inaalis mo yung sarili mo. So, sabi po ng Bible sa Philippians chapter 1, verse 27, tingnan niyo po. Philippians chapter 1, verse 27. Philippians chapter 1. Verse 27, sabi po dito, Only let your conversations be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, which one mind, striving together for the faith of the gospel. So talagang inaasahan po dito, sama-sama tayo. Sabi nga ni Sheena kanina, sa group, kahapon yata yung sinabi, ang hirap sa grupo nila, dalawa lang yata o tatlo silang nagawa. Ganon din sa church. Kapag kakunti ang kumikilos, kakunti nagawa, ang hirap umusad ng gawain. Di ba? So kung sa inyong grupo, ilan kayo nagawa, so ang hirap. So ganon din po dito sa church. So kailangan dito po sa church, sama-sama tayong gumagawa. No exception. Walang pinipili dito, kailangan sama-sama tayong lahat. So sabi nga ni King David, di ba? So siya'y hari pero hindi niya inalis ang kanyang sarili na, uy, hindi na ako susunod dyan, hari na ako eh. Hindi na ako pwede dyan, sasamba pa naman ako, busy na ako dito. So hindi ganon. So no exception. Wala po pagbubukod dito. Lahat tayo ay sama-samang gagawa. So Psalms 133 verse 1, Behold, how pleasant, how good and how pleasant it is
for brethren to dwell together in unity. So yun po na talagang dapat sama-sama tayong gumagawa. So you should know your providence. So mga kapatid, mga minamahal, yan po ang nais ng Diyos ng Panginoon Jesus na paglilingkod sa Kanya, na pagsunod sa Kanyang mga kalooban, na talagang saan man tayo naroon, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Hindi yung minsan kasi ginagawa lamang minsan yata ang pagbibigay ng tracts. Meron na ba nagbibigay ng Bible tracts? Wala pa. Parang iba yata minsan nagbabasa lang ng Bible kapag nasa church lang. Ganun ba? So, kailangan sa taanan din. Day and night nga po yung utos sa atin. Diba? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So, may nakakakita man o wala, lagi nating sundin ang kalooban ng Diyos. So, huwag na po natin sayangin pa yung natitirang panahon malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya, huwag nyo sabihin boring. To God be the glory, tayo dito man. Tayo po yung muko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa inyong pong banal na salita. Nawa nga po ay talagang lagi namin masunod ang inyong pong kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan. Ang mga alagad ay nagpakita ng katapangan, ang mga alagad ay nagpakita ng katapatan. At sinabi nga po ni Apostol Pedro, we ought to obey God rather than men. Nakakalungkot sa aming pong panahon ngayon, mas sinusunod ng maraming Kristiyano ang utos ng mga tao kaysa sa aming pong Panginoon, kaysa sa inyo na aming Diyos, na kayo ang siya nagbigay ng aming buhay, na kayo ang siya nag-iingat sa amin sa araw-araw, na kayo ang siya nagbibigay ng aming mga kailangan. Hindi na nila napapahalagahan ang iyong mga kabutihan at katapatan. Nasa sandaling panahon, sila po ay nawala sa ministry at hindi po nakapagpatuloy, na napakinggan nila, pinakinggan nila yung mga pangungutya sa kanila ng kanilang mga kaibigan ng mga unbeliever. Nawa po Panginoon, sila po ay ma-encourage namin na bumalik sa iyo at maglingkod po sa inyo. At dalangin ko po aming Diyos na talagang pahalagahan po namin ang araw ng linggo, na patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, na sana kahit meron mang offer na dumating sa amin, ay hindi namin tanggapin ang mga offer na ito, at mas piliin namin na makatahan sa iyo bahay-sambahan at makapanambahan sa iyo. Salamat sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, patuloy mo puntitin ang kanilang mga panalangin. Ito po ay aking dalangin, may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.